Kamusta kayong lahat? Ako po si Neskel and welcome back to my channel. Nung nakaraan mga idol ay itinuro ko sa inyo kung paano mag-hide ng contact sa Messenger. So ngayon naman mga idol, ang ituturo ko naman sa inyo kung paano basahin ang message ng hindi nila nalalaman pagkatapos ng intro. Mga idol, na for today's video, pag-uusapan natin yung bagong update ni Messenger. So, bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo kalimutan, pindutin yung subscribe button dyan sa baba. Isama mo rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. So, itong ituturo ko sa inyo mga idol ay bagong update lang to ni Messenger. Kung saan pwede ka nang mag-edit ng message, no? Katulad sa mga ibang apps na i-edit na lang natin yung message natin. So, halimbawa, nag-type ka ng mahaba. So, nagkamali ka ng isang word doon. So, ang ginagawa natin, ika-copy paste mo yun para ma-edit mo, which is magdadalawang send ka pa. Or kaya magta-type ka na naman ng bago para lang ma-correct mo yung na mali mong type. No? So, ang gagawin mo lang dito, i-edit mo na lang siya. At yung pangalawang update ni Messenger, mga idol, ito yung sigurado ako magugustuhan nyo, no? Na kung saan pwede mo nang mabasa yung message sa'yo na hindi nila nalalaman. Kasi dati, ang ginagawa natin ilalagay natin sila sa archive natin, sa spam natin, or kaya i-restrict natin sila para mabasa natin yung message nila. So, ngayon, hindi na natin kailangan gawin yun. Ganito na lang yung gagawin mo, mga idol, para makapag-edit ka at mabasa mo yung message nila nang hindi nila nalalaman. So, dito mga idol, ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-edit ng message sa Messenger. So, punta tayo sa Messenger. Ayan, tapos magta-type tayo dito, no? So, tanong natin siya, asan ka na? Kaya lang, wrong type yung ilalagay natin dyan. No? So, ang gagawin mo, send mo na yan. So, kadalasan ang ginagawa natin dati mga idol para ma-correct natin yung wrong type natin. Ika-copy natin yan. Tapos, tsaka natin ipipaste. Yan, ipipaste natin dyan. Tsaka natin i-correct. Yan, correct natin. Tapos, tsaka natin isi-send. No? So, ngayon, hindi na natin kailangan gawin yan. Ang gagawin mo na lang dyan mga idol, ay ilolong press mo na lang kung saan ka na wrong type. Tapos may makikita kang more sa baba. Ayan, may more dyan. I-click mo lang yung more. And then may kita mo dito may edit na dyan. May edit option na. So, click mo yung edit options na yan. Tapos, pwede mo na siyang i-edit. Pwede mo na i-correct yung na wrong type mo. Tapos, may kita kang check dyan. Click mo yung check. Ayan. And then, tama na yung na-type mo. So, hindi mo na kailangan mag-copy paste. May kita mo nakalagay dyan, edited. Diba? So, yun na-edit na natin yung na wrong type natin. So, meron tayong dalawang cellphone dito mga idol. Ito naman yung pwede mong basahin yung message nila sa'yo nang hindi nila nalalaman na nabasa mo yun. So, halimbawa ganito, no? So, ito, ayan, itong cellphone na to mga idol sa pamangkin ko to. So, magta-type siya, sasabihin niya, ate. Ayan. Yan. So, ibig sabihin, nagkaroon ng, nakikita nyo yun sa baba, nandun yung aking picture. Ibig sabihin, nabasa ko na yung message niya, no? So, ngayon, para hindi niya malaman na nabasa ko na yung message niya, ang gagawin natin mga idol, ito by individual nyo to isa-set mga idol, by individual. So, ngayon, pupunta ako dito sa inbox ng pamangkin ko. Ayan, o. Ito yung account ko, tapos ito yung cellphone niya. So, ito yung cellphone ng pamangkin ko, ito yung cellphone ko. So, pupunta ngayon ako dito sa cellphone ko, mga idol. Dito sa inbox namin dalawa. So, click ko letter I na yan. Tapos, scroll up ko lang. And then, may makikita mo dyan, meron dyan read receipt, no? So, click mo lang yan. Tapos, makikita mo, ayan. Sabi dito, Giancarlo will be able to see when you read their messages. So, pwede nga nilang malaman or makita na nabasa ko na yung message nila. So, ngayon, para hindi nila malaman na nabasa ko yung message nila, ito turn off mo lang to. Yan, turn off mo lang yan. So, balik tayo sa inbox. Back tayo. And then, dito magta-type na tayo ulit. Yan. So, dito mag-type tayo ulit. Ito yung cellphone ng pamangkin ko, mga idol. So, type tayo dito. So, click natin yan. Type tayo. Sabihin natin dyan, ate, tara na. Yan, type natin. Then, send natin yan. So, makikita mo mga idol, yan, oh. Kahit naka-on itong akin inbox, no, inbox ng pamangkin ko sa akin, hindi bababa yung aking profile picture dito.
No, kasi nga naka-turn off yung read receipts ko. So hindi mo na kailangan silang ilagay sa archive mo or sa spam inbox mo para lang mabasa mo yung message nila nang hindi nila nalalaman. So ang gagawin mo na lang, i-turn off mo na lang yung read receipts mo, and then pwede mo nang basahin yung message nila nang hindi nila nalalaman. So malinaw yan mga idol ha. Nakikita nyo, naka-open yung inbox. So magta-type ulit ako. Yan, type ko ulit to. Sabihin ko ate. Tapos isend ko. No, naka-open yung inbox pero hindi bumaba yung aking profile picture dito. Ibig sabihin, kahit nabasa ko na yung message niya, kahit nabuksan ko yung inbox, ay hindi niya malalaman na nabasa ko yung message niya. So, napakadali. Mas maganda yung bagong update na to ni Messenger, no, para sa akin. Pero hindi sa ngayon sa lahat ng Messenger ay meron neto. Siguro kailangan yung i-update muna yung messenger nyo para magkaroon kayo ng ganito. Kasi itong account ng pamangkin ko, wala pa siyang read receipt. So, much better, bago nyo gawin to, mag-update muna kayo ng messenger nyo. Walang kadali yung gagawin nyo para makapagbasa kayo ng message. No? Kahit buksan nyo pa yung inbox niya, no, nang hindi niya nalalaman na nabasa mo na yung message niya. So, sana ay may natutunan ka sa video na ito. Kung nagustuhan mo, kung kalimutan bigyan ng like, pakishare mo na rin, pakipindot mo yung subscribe button dyan sa baba, isama mo rin notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na i-upload ko. Ako po si Nescael. Ingat po tayong lahat.